naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang, ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino ay nagdiriwang ng kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol. Viva Santo Niño! Pakitaas nga po yung mga hawak ninyo o dala-dala ninyo mga Santo Niño. Pakidala po. Pakiangat po. Yan. Nasaan yung iba? Siguro yung nasa inyo, yung ganon, no? Okay. Sige po. Sana sa susunod ay mas marami po ang magdala ng imahin at mamaya ay babasbasan po natin ang mga dala-dala ninyong larawan o imahin ng Santo Niño. At maganda po na mapaalalahanan tayo sa pagdiriwang na ito ng kahalagahan ng pagkilala natin sa Panginoong Jesus na dumaan din sa proseso na ating pinagdaraanan, siya ay naging bata. At ito ang ginamit din ni Jesus na halimbawa o pagpapaliwanag kung sino nga ba ang pinakadakila sa langit o kung nais nating mapabilang sa kaharian ng Diyos. Malinaw ang sinabi ni Kristo na kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, sabihin nyo nga po, mga bata. Karamihan po sa 5:30 mass goers, dumaan na sa pagkabata. Wag nawang bumalik tayo sa pagiging bata. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, wag kang isip bata. Ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po ha, kapag hindi tayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi tayo paghaharian o mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano bang mga katangian ng bata? Diba ang bata ay masunurin, obedient, mapagtiwala. Kung ano ang sabihin mo sa bata, yun ang kanilang paniniwalaan hanggang sa paglaki nila.
Kung paano mo sila iminumulat, yun ang kanilang nadadala, maging ang kanilang moralidad. Kaya napakatagal at napakahabang panahon bago natin maibalik sa tama o sa mabuti ang pag-iisip na naimulat sa kanya nung bata pa lamang siya. Dahil ang bata nagtitiwala sa mga gumagabay sa kanila, lalong-lalo na sa mga magulang na silang pinagkatiwalaan ng Diyos, pangalagaan nito. Kaya nga sabi dito, tiyakin ninyo na huwag hamakin ang isa, kahit isa man lamang sa maliliit na ito. So, masunurin, mapagtiwala, at dependent. Ang sinabing dependent, syempre, hindi ibang usapin naman po kasi hindi na ba tayo magmamature, hindi na ba natin kayang mabuhay mag-isa? Kasi kaya lang, yung sinasabing maging dependent tayo, yung lagi tayong nasa piling ng ating Ama, ng ating Panginoon. Diba yung laging nandoon, umaasa lagi sa Diyos, hindi sa sarili, lalong-lalo na hindi sa tao umaasa, kundi sa Diyos. Malinaw po ba? Uy. Ngayon, ulitin ko ha. Kasi maganda po na maintindihan natin ito. At nawa, makahabol pa tayo. Makahabol pa tayo. Alam ko lahat naman tayo may pinagdaanan. Bilang isang bata, hindi lahat maganda, hindi lahat mabuti. Marami nga hanggang ngayon, matanda na, dala-dala pa rin natin yung mga trauma na hindi maganda. Mga traumatic experience ng bata. So, kung sino man ang nagparanas sa iyo o kanino mo man naranasan yan, pero hanggang ngayon dala-dala mo yan. Pero pag binalikan mo, trinak mo ulit, nung bata ka yan, yan. Kaya, nawa, sa pagdiriwang natin ito ng kapisahan ng banal na sanggol, ulitin po natin at ipaalala natin, ito ay pagsamba natin sa Diyos. Ang pagdiriwang na ito ay isang banal na gawain. At ang binabalikan natin ay nung unang-unang ipinakilala ang pananampalatayang ito sa ating mga Pilipino na ang Diyos nagkatawang tao, naging tao katulad natin. Na ang Diyos, hindi ito dumating sa mundo na malaki na, nagpasan na ng krus, ipinako sa krus, kundi ipinanganak, nabuhay sa sinapupunan, lumabas sa mundong ito, naging bata. Pero siya ang Diyos, at sa atin dito sa Manila, lalong-lalo na sa Tondo, ang sinasabi natin, ito ang hari ng Tondo. Kinikilala ng mga taga-Tondo. Kasi iba yung sa Cebu, iba yung sa Iloilo, iba yung sa iba pang lugar. Pero yung pamamaraan ng pagdiriwang ay isang paraan dapat na makikita natin at maipapamana sa mga bata na susunod sa atin. Kasi hapon o kagabi, talagang medyo napapabayaan natin mga taga-Tondo ang pagkilala sa tunay na hari ng Tondo. Kasi pag dumaan ka, lalo na sa gabi, umaga pa nga lang makikita mo iba't ibang imahin nandoon sa kanilang harapan ng bahay, nandoon sa bintana, nasa pintuan, nakaayos doon. Pero, pag dumaan ka na, party, inuman, kung iniisip ko lang naman, halimbawa, kasi yan ay imahin, di ba, nagpapaalala sa atin ng may Diyos. Diyos. Hindi yung kahoy, hindi yung kung ano man. Kaya sabi ko, kung totoong bata ito, parang hindi maganda na nandiyan yung bata, nagiinuman at naglalasingan ang mga tao.
Ang alam ko, di ba, kapag may bata, alam nating hindi pa nito mauunawaan ang ginagawa ng matatanda, kaya pinapapasok natin sa bahay. Kasi may mga usapan, di ba, ang matatanda, may usapan na hindi dapat naririnig ng mga bata. Sabi ko, ba't ganun? Nandun yung mga imahe ng Santo Niño, pero nandoon sila sa harapan, nagiinuman, tumatagay, naglalasingan, nagpa-party, at parami ng parami ang naguhubad na ngayon. Nawawala yung pagrespeto. Ano ba? Ano bang kailangan natin gawin para mapaalalahanan ng tamang pagdiriwang natin ng pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga, babalik ko ulit sa sinabi ni Kristo, hanggat hindi tayo tumutulad sa isang bata. Kaya lang, ang problema kasi natin, ang gusto natin, yung mga bata sa murang edad, tumulad at gumaya sa matatanda. Binabaliktad natin lagi. Linawin ko ulit. Sabi ni Kristo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, huwag nating ang mga bata ang tumulad sa matatanda. Kasi ang matatanda ngayon, nagnanakaw, nanloloko, nagsisinungaling. Maraming ginagawang kamalian ang matatanda na gusto nating gayahin ng mga bata. Naalala niyo ba dati, di ba, no? Kapag magmumura ka, ang matanda, tatakpan niyo ang tenga ng mga bata. Hindi kasi dapat marinig ng mga murang isipan ang ganitong pananalita. Pero ngayon, ang mga bata, katulad na ng matatanda kung paano magmura. Dati, ang mga bata, tinuturuan talaga natin na kapag sobra ang sukli, isauli mo. Uutusan mo, bumalik ka doon, isauli mo ang sukli. Ngayon, gustong isauli ng mga bata, anong sasabihin ng matatanda? Tanga ka ba? Itago mo yan. Huwag mong ibalik. Tingnan mo, pagtanda, magnanakaw na. Pagtanda, korap na. Kasi gano'n yung bang minsan mga simpleng karanasan, pero nadadala yan ng mga bata hanggang ngayon nga, dala natin, di ba? Pasalamat na lang tayo kung naitatama na ito. Yan, nawa, no? Mamaya, pag-uwi ninyo, tingnan ninyo, ano bang nai-contribute mo sa kabutihang asal ng mga batang nasa sa iyo? Inaalagaan mo, binabantayan mo, kasi mahirap po na sasabihin lang natin na ibang-iba na ang mga bata ngayon. Kasi nga, ibang-iba na ang matatanda ngayon. So tayo po ang dapat tumulad sa mga bata. Hindi ang mga bata ang tutulad sa atin. Amen?